At pangatlong dahilan, bakit tayo magtitiwala sa Diyos is this. Number 3, because God is love. Everybody say, God is love. 1 John chapter 4 verse 8 says, but anyone who does not love does not know God, for God is love. Ang sabi nga, God is not just loving, He is love. Hindi lang siya nagmamahal, siya mismo ang pag-ibig. No, ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! God loves us. God loves us. 1 John chapter 3 verse 1 says, see how very much our Father loves us. We have a Father who loves us so much. When kapag ako po ay nag-iisip ng pagmamahal ng Ama sa akin, parang ayoko nang tumigil sa pananatili doon sa presensya na nararanasan ko yung pagmamahal ng Ama. Bakit? Kapag nararanasan natin ang pagmamahal ng ating Ama, napapawi lahat ng takot sa ating puso. Perfect love casts out fear. Worry, anxiety, depression, nawawala, nalulusaw kapag nararanasan mo na yung assurance of the love of the Father in you. Na merong Ama na nagmamahal sa'yo na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Naiintindihan ka. You're accepted, you are beloved. That's the love of God unto us. Sabi sa 1 John 3:1, see how very much our Father loves us, for He calls us His children. And that is what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. No? God is love. God loves us. At ito pa maganda, ang Diyos natin matapat. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos natin matapat. Bakit ka magtitiwala sa Diyos? Kasi matapat siya. Amen? Faithful siya. God is faithful. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. Hallelujah. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Sabi, walang pagsubok na hindi natin kaya. Amen po ba? Hindi iba yung nararanasan nating experience na nararanasan iba nating kapatiran sa iba't ibang panig ng daigdig. At ang sabi doon, pero ang Diyos ay matapat. Sabi natin, ang Diyos ay matapat. Hallelujah! Hindi niya papabayaan na subukin ka na higit sa iyong makakaya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya to, Lord. Grabe to, grabe. Talagang over to. I am unique. Hindi ho eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay matapat. Hindi niya pababayaan na subukin ka na higit sa iyong makakaya. At kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, siya rin ang magpapakita sa iyo ng daan para makalagpas sa pagsubok na ito. Hallelujah! Sabi doon, He will show you a way out so that you can endure. Everybody said, God cares for me. Hallelujah! Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Sabi yan sa 1 Peter chapter 5, Verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Huwag kang mahiya kay Lord. Sabi mo sa Kanya, na parang isang kaibigan na nakikipagkwentuhan, mag-open up ka lang sa Kanya. No, kapag nanalangin ka, sabihin mo lahat ng kabigatan mo, sabihin mo lahat ng problema mo, sabihin mo lahat ng nararanasan mo, sabihin mo lahat ng alalahanin mo, sabihin mo sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, nagmamalasakit siya sa iyo. Nagmamalasakit siya sa iyo. Yes, Pastor. Nagmamalasakit ang Diyos sa akin. Alam ng Diyos kung kailan ako sasaktan. Alam ng Diyos kung kailan ako natatakot. Alam ng Diyos kung kailan ako nangangamba. Nagmamalasakit siya to the very details of your life. Alam niya nga kung ilan ang bilang ng buhok natin sa ulo natin eh. Pero mas mabilis kung katulad kay Romar ang buhok mo sa ulo. Di ba? 0. Di ba? Ang bilis. So, that's how God cares for us. Di ba, Romar? That's how God cares for us. God cares dun sa pinakadetalye ng buhay natin. Kaya ang sarap po na meron kang Diyos na pinagtitiwalaan. 3 reasons why we should put our trust into God. Number 1, because God is the truth. Number 2, because God is able. And number 3, because God loves us. And God is love.
And all we need is a personal relationship with God through His Son, our Lord Jesus Christ.